Ayan guys, ngayon ay hugasan naman natin ng ating na-harvest na radish. Ayan, malalaki yung radish nila dito guys, bilog ko, diba? Tapos ayan ang aking nahugasan. Dito ko na sa labas hinuhugasan guys kasi maputik. Ayan. Kaya inisa-isa ko na silang hugasan guys. Kasi mamaya mag-ano kami, maggagawa ng pickles na radish. Ayan. Diba? Ang lalaki ng bunga ay laman. Ano guys, yung ating hiniwa-hiwa na radish, binabad ko siya overnight. Tingnan yung tubig niya. Tubig niya lang yan guys, galing sa radish. Kaya ayan, itatapon ko tapos ilamasin ko ulit siya sa asin. Ayan, ganyan na siya guys. O, malambot na siya. Pero kailangan pa siya babad isang beses. Tapos ito na guys, na-drain ko na yung kanyang sabaw. Tapos ngayon lalamasin ko ulit siya sa asin. No, diba? Lumambot na siya guys. Kita niyo. Ayan. Hiniwa ko tapos maglagay ulit ako ng asin. Kasi kailangan niya mailabas lahat yung tubig niya guys. Para mas masarap daw. Tapos saka lagyan ng pampalasa. Ayan guys, pagkatapos ko malamas ulit ng asin, lalagyan ko ulit nitong patong na mabigat para mapiga po siya. Ayan lang guys, tingnan natin ulit bukas. Thank you for watching. Ayan, walang tubig ngayon. Bukas yan puno na naman guys, kasi ilalabas lahat niya yung tubig niya sa loob ng radish. Yun lang guys, thank you for watching. God bless. Bye. Ito na guys yung ating radish. Pagkatapos ng 2 araw na aking binabad sa asin, ayan, pinipigaan ko siya guys. Tapos saka ko siya hiwain ng maliliit. Saka ko lagyan ng ayan natin hugasan. Ayan, yung tubig niya. Itong tubig niya, puro asin niya. Tsaka tubig ng ating radish. Ayan, pinigaan ko siya. Tapos huhugasan ko siya ngayon. Itong tubig niya na po guys, tatapon na natin yung asin niya. Tapos ngayon, huhugasan ko siya guys. Maalat siya. Ipigaan ko pa rin siya. Tapos ito na guys, hugasan ko na muna to. Tapos saka ko siya pipigayin ulit. Kasi maalat. Naalagan ko guys. Dahil sa asin. Dalawang beses ko hugas. Tapos mamaya isa-isahin ko itong hihiwain guys. Tapos mamarinate ko na siya sa asukal. Na mayroong kunting suka. Para na-expert natin ito. Sana maging successful ang ating ginagawa. Kasi first time ko ito gagawin guys. Tinuro na. Ganda na siya. Crunchy. Sarap siya. Tapos yan, pwede na natin ilagay sa isang lalagyan. Kahit ilagay. Okay sa naman. Pumasok talaga yung asit niya sa loob. Dapat ang paggawa natin dito is magiging ano siya, tawag ko nito, pantay siya. Na may alat at saka asin at saka anis. Isang dami. Kaya malilate na naman akong aakyat. Kasi marami kong gagawin. Ayan. Ayan lang natin siyang tumulo guys. Ayan guys. Ayan guys. Hinihiwa-hiwa ko na siya. Ng ganito kaliliit. Yung ating radish. Ayan. Ito yung nahiwa ko na. Ayan, ganyan siya kadami guys ng ating gagawing pickles. Ayan. Ganito yung ginagawa ko. Kasi ako yung naghihiwa. Dapat yung balat na ganyan siya. Nakatalikod para yung balat magkasama siya para. Ganito lang siya kaninipis guys. Kung makita nyo. Ayan, malapit ko na matapos. Habang hinihiwa ko naman ito guys, yung aking mga bote ay piniprepare ko na rin siya. Yung ating paglalagyan. Ito siya guys. Ito yung mga bote. Kailangan ko muna i-ano sa tubig para
ma-sterilize siya talaga guys. Ayan, guys. Yung mga maliliit na mga bote, ini-sterilize ko siya. Para mamaya, pag ginamit ko na, magiging okay na siya. Ayan. Ayan guys, ito ay na-sterilize na natin ang ating paglalagyan na kumukulong tubig. Hindi ko pa natapos hiwain itong ating mga radish. Ayan. At ito hihiwain ko na muna guys. Tapos i-mixture na natin yung asukal mamaya. Ayan guys. Ayan guys, pagkatapos ko mahiwa ang ating radish, pipigain ko siya ulit guys bago ko siya haluan ng asukal. Ayan, may mga tumutulo-tulo pa na na sauce. Kaya kailangan natin siyang ipigain. Ito, isang palang gagawin yung ating gagawin. Kaya, ayan guys, in-step-step ko na para pagka nasa Pilipinas na ako, pwede kong gawin ito. Magtatanim ako ng radish, tapos ipipikal ko siya ng ganito. Kung nag-success ito guys, talagang isusulat ko yung recipe niya para pag uwi ko, pwede kong gawin. Kasi ito guys, masarap to pagka nagano ka ng mga lugaw. Ayan, masarap siya na i-partner. Tapos pagka may isda, para siyang sang pickles guys na, na pipino. Pero ito guys, matamis na maasim na alat ang lasa niya. Ayan, dami pa akong napipiga guys. Kaya medyo hassle nga lang siya guys, pero kailangan natin siyang pagtiyagaan. Ayan. Malapit ko na maubos. Ayan, tinatapon ko na lang yung sauce kasi asim yan guys, yung sauce niya. Para mamaya ang sisipsipin niya ay tamis at saka asim naman. Kunting asukal at saka kunting rin ang ilalagay ko. Mas kupado ang ilalagay ko dito guys. Mas kupado na asukal. Ayan. Kaya medyo hassle siya, kaya tiyaga lang talaga. Ayan, tapos na. Ayan, tumutulo pala siya. Ayan. Ayan guys. Ang ating ipipikals, isang palanggan. Ayan. Ito guys yung mas kupado nila dito. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Basta ito ay Sweet Sugar Third Company lang ang tawag. Mas kupado ng Taiwan guys. Ito yung ilalagay natin. Ayan guys, lalamasin ko na pero nag-gloves na ako guys. Kaya ito, ihalo lang natin ng maigi yung ating asukal na nilagay. Tinansya-tansya ko na lang guys. Bahala na. Kung tama ba yung ginagawa ko, hindi. Pero hindi ko pa siya nilagyan guys na no. Kaya ito na lang yung napili kong brown sugar guys ang ginamit. Kasi mabangos siya. Mas kupado. Ayan. Ayan. Ganito kung ginagawa ko guys. May maliit, may malaki. Basta buti. Na-sterilize ko na to guys. Kaya ayan. Ilagay ko isa-isa nito. Tapos mamaya, isiksik ko siya ng maigi. Tapos yung sauce niya, lalagyan ko sila isa-isa. Para yung sauce niya is mapunta lahat dito sa ating radish mamaya. Kaya ayan. Ganyan ang ginawa ko guys. O. Kailangan nating siksikin. Siksik, liglig sabi nila. At nag-uumapaw. Ayan. Sabihin natin masarap na masarap ang ating magiging successful itong ating ginagawa. Ayan. Yung mga garapon kasi guys na to guys, yung mga pinaglagyan ng mga dried tofu, mga heto, ganun. Hindi tinatago ko kasi ayan, tingnan mo. Pag binili mo pa to isa-isa, nasa 29 or 30 ang isa. Ayan. Ayan, siksikin lang natin hanggang sa kaya natin. Mamaya, dadagdagan ko na lang siya. Pag okay na. Ayan. Oh, ito yung 25. Ito binili ng aking amo. 25 ito. 25 isang garapon. Kaya, yung mga garapon na huwag niyo muna itapon. May pakinabang pa yan. Basta, maganda yung takip at saka plastic. Ayan. Ayan. Mamaya, lalagyan natin siya ng sauce. Bawat isa. Ayan guys. Kukuha tayo ng isang kutsara or soup na para isiksik natin siya ng maigi bago natin siya lagyan ng sabaw. Para masiksik talaga natin siya guys. Dadagdagan ko pa. Tingnan nyo, diba? Masarap daw to pag nilagyan ng tawag doon? Yung sili. Pero kami guys, saka yung mga amo ko hindi mahilig sa sili kaya plain lang. Ayan. Diba? Ayan naman, puno na siya pero pag siniksik natin, okay lang. Maglagay tayo ng space para paglagyan natin na sabaw. Kaya kailangan ko lang siyang siksikin. Hindi na kasya. Hindi na kasya yun. Kutsara na lang.
May malaki. Kasi sigurado ako niyan. May pagbibigyan ng amo ko para ipatikim sa kanila ang gawa kong radish. Kaya naglagay din ako ng maliit. Nagarapon. Kasi, alam niyo kasi yung amo ko guys. Pinagmamalaki ako. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Nagmamalaki niya ako ng mga kaibigan niya. Kaya, ano na ako magawa. Kaya lahat ng mga kaibigan niya, pagka nakasalubong ako, tutuwa sila. Ayan. Tapos na. Tapos na natin isilid lahat. Tapos ayan guys, lalagyan na natin yung sauce. Ayun guys, thank you for watching. God bless. Bye-bye. Ito na guys, ang ating finished product. O diba, tingnan na lang natin after 7 days. 1 week guys. Thank you for watching. Radish pickles. God bless everyone. Bye-bye.